Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat at ngayon po muli ay sama-sama tayo dito sa ating online na Bible study. Ngayon po yung Sunday edition at kumusta na po kayo? Nawa po ay okay lang kayo dyan. So ayun, malapit na po ang ating Sem break camp and alam ko bawat isa ay abala na sa mga preparation. Kaya sa hapon pong ito ay minsan pa tayo po yung magsama-sama sa ating pong sharing time sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Tayo po muna ay nanalangin sa ating pong pagsisimula. Panginoon, sa oras na ito, kami po, Diyos, ay nagpapasalamat dahil nakapagdaos pumuli kami kaninang umaga ng pagpupuri sa iyo, ng pagtitipon, O God, ng mga kapatiran. At sa hapon na ito, dalangin po namin, O God, na kami po yung samahan sa amin pong Bible study na ito sa papalakasan namin sa isa't isa. At tunay nga po, O Diyos, na patuloy na mahayag sa amin ang nais mo, Panginoon, at sa bawat isa na mga kasama ko ngayon, O God, ay ang pagpapala mo, ang kamtan ng bawat isa. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, yan po, yun nga, malapit na po ang ating camping at ayan, kamusta na po sa lugar nyo? Kumusta na po yung mga kasama natin? Sila po ba ay handa na o ready na mag-camping? Parang I think isang linggo na lang at tayo po ay magkakikita-kita na doon sa lugar ng Pinyen. At yan po yung ating kumbaga sa atin ay pinakaabangan natin yan na pagtitipon ng mga taga-Rema. Okay, so ngayon po nais ko pong mag-share po sa inyo ng ilang talata sa Bible and then yung mga bagay na observe natin pagdating ng pag nagka-camping tayo. So, yun po, alam niyo po, madalas po akong mag-share sa, lalo na ito pong mga nakaraan, ilang lamayan po yung napuntahan namin at nag-share po ng Word of God. Ayan, at madalas ko pong na-share sa kanila, ito pong passage dito sa Bible, dito sa Mga Ngaral chapter 7, verse 4. Yan, mula verse 2 hanggang verse 4. Yun. Sabi doon sa verse 4, mangmang ang isang tao nag-iisip ng kasayahan, ngunit matalino ang isang tao naghahanda para sa kanyang kamatayan. So, yun po, dalas ko po na-share yun kasi sabi pa doon sa verse 2, mas mabuting pumunta sa bahay ng namatayan kaysa sa bahay ng may handaan, pagkat napatalahanin ng buhay na siya man ay nakataklaring mamatay. So, yun, ano po yan, sa mga ganoong lamayan, ay na-share ko po itong mga verses na ito na nagpapakita na ito, sabi doon, matalino yung tao na yun, sabi, mabuti yung pumunta sa bahay ng lamayan kaysa bahay ng may handaan. Kasi daw, dapat alalahanin ang buhay na siya man ay nakatakdaring mamatay. And sabi ng verse 4, matalino yung isang tao naghahanda sa kanyang kamatayan. So, yun, matalino kapag ganoon ang ginawa yung naghanda. So, ngayon, nandun po tayo, naharap tayo ngayon sa siyempre malalakas tayo na pinaghahandaan natin ngayon ay walang iba kundi ang pagsasama-sama natin sa pagsamba sa Panginoon na ginagawa natin every Sem break camp, na sa camping na ito ay sama-sama yung mga believers. So, yun, sabi ko nga sa kanila, matalino yung isang tao naghahanda. Yun. So, nagiging nagre-remind na kailangan nga palang paghandaan yung araw na yon. So, sa atin po ngayon, siguro, yung isang tanong naman, paano natin malalaman na ang isang Kristiyano naman ay matalino? Yun, sa lamayan po na daluhan namin na nakiramay po kami kasi
Even sa ano po natin, sa mga miyembro po ay dito sa Mauban, dalawa yung itong alos sa magkasunod na buwan ay nawala po yung bali manantahanan at kaya yan, tapos yun pa pong ibang napuntahan pa namin. Okay. So yun po yung naitanong ko, yung na-i-share na matalino yung isang tao naghahanda. So ngayon, yun nga, paano natin naman malalaman na matalino ang isang Kristiyano? Okay. Sa paghahanda naman natin dito sa ating nalalapit na camping. Ayan, paano natin malalaman kaya? Ano kaya ang basehan natin para malaman natin ang isang tao ang isang Kristiyano ay matalino? Okay. Sabi ng sabi ng Kawikaan chapter 4 verse 7, sabi niya ganito, unahin mo sa lahat pagtuklas ng karunungan, ito'y pilitin mong mata mo kahit gaano kamahal. Yan. Unahin mo, sabi doon, yung pagtuklas ng karunungan. Ito'y pilitin mong mata mo kahit gaano kamahal. Yan. So, makita natin, ang daming mga dahilan ngayon. Ang daming mga dahilan na dahil sa camping na ito, malayo, mahal, malaki ang gastos, at marami ang masasabi na paano kaya ito. Pero kung papansinin natin ang advice ng Proverbs, ay pilitin mong mata mo kahit gaano ito kamahal. So, yan po yung at sabi nga, paano natin makakamtan yung katalinuhan na yon? Sabi dito sa English, ito pala sa English, Amplified Version, the beginning of wisdom is get wisdom, skillful and godly wisdom. For skillful and godly wisdom is the principal thing. Sabi doon, principal thing yung wisdom. And with all you have gotten, get understanding, discernment, comprehension, and interpretation. So, yun po, sabi ng Amplified Version, ito ay principal thing. Kaya, kumbaga parang, sinasabi ng Bible, gawin natin ito, talagang piliting mata mo, sabi ng Proverbs, kahit gaano kamahal. Yun. So, yun po yung karunungan na binabanggit doon, And then, alam naman natin, sabi doon sa Santiago, chapter 1, verse 5, if any of you lacks wisdom, he should ask God who gives to everyone generously without a rebuke, and it will be given to him. Ayan po, kapag sabi doon, pag kulang tayo ng karunungan, ay humingi tayo sa Panginoon. And pagkakalooban po niya tayo, okay, pero paano tayo lalapit sa Panginoon? Ayan, yun pa, yung isa pang verse na napag-aralan natin nung during pandemic pa, sa follow the anointing, and dito pa sabi niya dito sa John chapter 2 verse 27, the anointing you receive from God abides in you, and you do not need anyone to teach you this. Instead, because God's anointing teaches you about everything and is true and not a lie, abide in Him as He taught you to do. So, yun po, yung anointing, sabi dito sa mga verses na ito, ang magtuturo sa atin ng mga bagay na ito. Yung anointing ang magbibigay sa atin ng wisdom, magtuturo sa atin ng karunungan. Kaya kung ganito po, makikita lang din natin talaga na saan ba natin matatagpuan ng anointing? Sabi ng Proverbs, mitiin mo, gawin mo yung lahat pilitin mo itong mata mo, gaano man ito kamahal. So, kung gusto natin ng wisdom, at sabi ng Amplified Version, ito ay yung principal thing. Ang magbibigay niyan sa atin ay walang iba, kundi yung anointing. And sa ngayon po, sabi natin, yung pagka wala yung anointing ng Diyos sa isang Kristiyano, diyan na nakikita natin na nagsasablay-sablay yung mga desisyon Pagka wala yung anointing ng Panginoon, iba na po ang nagiging mga decision making. Yun, sa halip na nakikita mo dapat ganito na ang ginagawa niya, lalo na sa mga panahong ito,
Pero hindi pa ganun ang nakikita. Iba pa ang ginagawa, iba pa ang desisyon. Hindi kaya parang masasabi na, no kaya, nandun pa kaya yung anointing or malakas pa kaya yung anointing, malakas pa kaya yung boses ng Espiritu ng Diyos na naririnig at pinakikinggan, or ito ay lumalabo na, humihina na. Kaya kung makikita natin siguro sa kalagayan nating mga Kristiyano, ayun nga paano malalaman na matalino ang isang Kristiyano? Ito, sa pag-ready natin ngayon sa camping na ito, dapat makuha na natin kung ano ba ang dapat po natin gawin. Kasi kung ang anointing magtuturo sa atin, dapat nandun tayo sa lugar na kung saan nandun ang anointing ng Panginoon. Saan natin mararanasan ang anointing ng Panginoon? Saan natin mararanasan ang pagkilos ng Lord? At alam naman natin na during Believers Camp, sa tuwing Believers Camp, ay makikita po natin, mararanasan natin kung paano ang pagkilos ng Panginoon sa bawat services po natin. Nandoon ay inaabot tayo minsan ng walang kainan, dire-diretso sa pagpupuri sa Panginoon, isang patunay na kasama natin ang Diyos at sa pamagitan po noon ay talaga makikita natin na kumikilos ang Panginoon. Okay. So, yun po. Lapit na after nitong week na ito, ayun, magka-camping na po tayo sa, hindi ako nagkakamali, October 31, yung ating arrival dyan sa Pinyel. Kaya, yun, nawa po ay mapaghandaan na po natin ito. So, yun po sa mga experience ko po dito sa camping. Ito kung ikaw ay nag-iisip pa at struggle sa pag-attend sa camping, masasabi ko po, maalala natin yung mga bagay na kung saan ay ginagawa ng Panginoon sa bawat camp meeting po natin. Ayan, sa akin pong nakikita at nararanasan sa ating camping, una na, sa camping po, sa ating Believers Camp, mas mararanasan mo ang banal na presensya ng Panginoon. Mas mararanasan mo yung malakas na pagkilos ng Lord na kaiba sa mga ordinary services natin sa mga local churches, sa mga church na kung saan doon tayo lokal na sumasamba sa Panginoon. And yun, kapag kaya yun, maaaring sabi ng iba, pwede namang dito, mararanasan din naman dito sa kung saan lugar sila nandoon. Pero pansinin po natin, even po yung bayan ng Diyos, yung mga Israelita, sila po ay umaalis ng lugar, pumunta sila sa lugar kung saan sasambahin nila ang Panginoon. Naglalaan sila ng oras, naghahanda sila para pumunta sa lugar na yon. At yun naalala na pakinggan ko kay Pastor Marlon, sabi niya yung mga Israelita ay nagpe-prepare din sila para sa pag-celebrate ng mga kapistahan ng Panginoon. At yun nga, yung Feast of Tabernacle na nabanggit niya. So, ito po, sa atin, bilang mga believer dito sa Rema, ay naniniwala din po ako na talagang yung ganitong Believers Camp, ito yung ating pinakang parang naging pista natin ng pagdiriwang, sama-sama tayo, lahat believer, at para bang masabi natin na tayo dito, all out tayo dito. Kasi alam mo, yung bawat isa ay kapatid mo. Alam mo na wala ditong sabihin nating unbeliever na magpupuna, bakit ganito, bakit ganyan. Kundi naiintindihan natin kasi lahat tayo ay magkakapatid na naiunawaan natin kung anong ginagawa natin pagsamba sa Panginoon. Kaya maranasan po natin yung malakas sa pagkilos ng presensya ng Diyos. Okay, pangalawa po, base sa aking experience sa Believers Camp, dito ko po na-receive yung instruction or leading ng Panginoon para sa ministry na nais niyang, yun po, gampanan ko. I think, parang 2010 or 2011 po yun nangyari, na ginawang klaro talaga sa akin ng Panginoon yung calling niya. At nandoon na nakikipagkatuwiran pa sa Panginoon, nakikipag-usap sa Panginoon. And yun po, natanggap ko at talagang naunawaan ko kung ano talaga yung nais ipagawa ng Panginoon sa akin. At kung kumbaga nga, kailangan lang, syempre talaga na manatili sa anointing, manatili sa
paggabay po ng banal na espiritu. Yan. So, una, sa camping, andiyan natin mararanasan ang malakas na pagkilos ng Diyos. And then, secondly, yung pong based po sa personal kong karanasan, diyan ko po na-receive ang instruction talaga ng Panginoon patungkol po dun sa calling ko. At marami pa pong iba na mga bagay na kumbaga pangungusap ng Panginoon. Pangatlo po, sa camping, maraming tinuturo ang Panginoon na makatutulong sa mga harapin mo sa future. Yan po ba? Yung mga bagay na hindi pa nangyayari sa atin, sa pamagitan po ng camping, eto tayo, nare-ready tayo. Eto na nga, kahit nung baguhan pa ako sa Rema noon, alam ko po, ang first time na naka-attend po ako ng camping ay matagal sa sa Baler pa. Matagal ng panahon yon. Yun po yung first camping ko na talagang ang hirap ng pagpunta, halos sumuka sa daan kasi ang pangit ng daan. Pero yun po, sa pamagitan po ng bawat pag-attend sa camping, yung future, yung mangyayari pa sa future ay inihahayag ng Panginoon, ini-equip tayo ng Panginoon para kung dumating na yung mga time na yon, mga challenges, mga testing, mga trials, ay na-equip po tayo ng Panginoon. Kaya yan po yung mga bagay. Isa pa po, sa Believers Camp, ito, kagaya po ng last nating Believers Camp, ay sa Believers Camp, matututunan mo yung dapat mong gawin para umunlad ang iyong financial life sa makadiyos na kaparaanan. Yun po, isa sa madalas po nating nagiging topic sa Believers Camp ay yung area ng finances. So, ngayon, bilang mga Kristiyano, tinuturuan po tayo dito kung paano mag-acquire, paano tayong maturuan ng Panginoon para kumbaga ba, parang pagtungkol dun sa ating financial na buhay ay umunlad ito. At ang kagandahan nun, ang matututunan natin ay kung paano tayo uunlad ang ating financial na pamumuhay sa pamagitan ng makadiyos na paraan. Kasi marami naman talagang pamamaraan. Pero yung ibang mga pamamaraan ay mga pamamaraan na hindi ayon sa Panginoon. Alam niyo po, kapag hindi ayon sa Panginoon, sa kaparaanan ng Diyos, ang naging paraan na gagamitin natin sa pag-unlad ng pamumuhay, katulad sa financial na buhay, ay minsan po nagdudulot ito lalo na ng paglayo sa Panginoon. And then, isa pa, hindi nagiging magandang dulot nito kapag yung pamamaraan ng mundo, mas marami po ang pagkakataon talaga na nalalayo lalo sa Panginoon. Kaya alinanin ba natin ang kayaman? Sabi nga ng Marcos 8:36, kamtan mo man ang lahat ng yaman sa buong mundo, yung bawat yaman, hindi lang naman yung financial, maraming mayaman, maraming kasikatan o katanyagan. Pero sabi niya, kung mapapahamak naman ng kaluluwa, buhanin mo yung kayamanan na yan. So, napakaganda na yung kayamanan na matatamo po natin ay napakagandang nakakamit natin ito sa kaparaan ng itinuturo sa atin ng Panginoon. Kaya, ayan po, sa camping, ito po yung mga bagay na maaari natin matutunan. And isa pa, nag-ano po ako dito ng 5 mga bagay na makukuha natin sa pagka-camping. Ito na nga po yung pang-5 bagay. Sa camping, iba't ibang pagkilos ng Diyos ang mararanasan mo at makikita mo sa mga tao. Hindi po ba? Sa camping natin, yun po, lalo na pagka Believers Camp po, makikita natin may gumagaling, may napupuspos. Yun, meron din tayo, nakita ng mga vision, may mga vision silang nakikita. And then, yung may maririnig pa tayo minsan, na sumasabay sa ating pong pagsamba sa Panginoon, na kung iisipin natin, kung i-check natin, hindi yan boses ng kasama natin o kung nung mga musikero, kundi mapapansin natin may mga kakaibang tinig na napakagagandang boses na tila ba
isang palagay na makita natin na ito yung mga anghel na sumasabay sa atin pong pagsamba sa Panginoon. Kaya sa believers camp na ito, na muli isasagawa po natin, ay napakagandang hindi tayo mawala doon sa mismong venue na pagtitipunan natin ang atin pong pagsamba sa Panginoon. Kaya wag natin pong ma-miss ang camping na ito dahil yun, isa pa, yung iba doon gumagaling, kita ng vision, may mga maaring tinig ng anghel na sumasabay sa ating pong pagpupuri sa Panginoon. And then, ito po, yung iba, may makita natin, nadi-deliver sa kung ano man yung mga bagay na nakakapakialam sa kanila. Yon, yung mga nadi-deliver sa mga bagay na umahadlang para makapaglingkod sa Panginoon. Andun po yung hindi, sabi nga, the anointing breaks the yoke. Talagang napakabuti, napakaganda ng umattend sa atin pong Sem-Break Camp. Kaya ngayon po, isang encouragement po yung nais ko pong ipahatid sa bawat isa sa atin. At mula po nung ako'y mag-attend ng camping, yun nga po, sabi ko nga po sa inyo, since noon pang Baler camp pa ito, sa Baler pa nag-camping noon, at parang hindi na ulit muli na makapag-camping doon sa Baler, mula po noon, nakita ko na kung gaano kahalaga ang pagdalo ng camping at kumbaga parang napakalungkot na bagay ang hindi maka-attend ng camping, lalo na po itong Believers Camp. Kaya sa bawat isa po sa atin ngayon, encourage ko po kayo, ay i-priority po natin itong camping na ito. Sabi nga nung Proverbs, gawin natin, pilitin po natin. Sabi niya, pilitin mong mata mo ito kahit gaano kamahal. Ano yun? Yung karunungan, yung pagtuklas ng karunungan, yung wisdom. And then, yun nga, sino nagbibigay ng wisdom? Yung sabi ng Santiago, humingi tayo sa Panginoon. Magtuturo sa atin, walang iba kundi ang banal, ang Holy Spirit. So, yun po, ang anointing ang gumagabay po sa atin. Ang anointing ang nagtuturo sa atin sa lahat ng bagay at wala nang ibang dapat pa tayong asahan na magtuturo sa atin kundi ang anointing. At dahil diyan, ang anointing, alam natin, saan ba natin masusundan ang anointing? Alam niyo po, naalala ko lang po si Obed-Edom. Si Obed-Edom, nung maranasan niya ang anointing ng Diyos, dahil nadala sa bahay nila yung Ark of the Covenant. Mula nung maranasan niya ang presensya ng Diyos, ang mga pagpapala ng Diyos, ang paggabay, ang pagpatnubay ng Diyos sa kanyang buhay. Alam niyo po, kahit kinuha na sa kanila, sa kanyang bahay, yung Ark of the Covenant, ang ginawa po niya, hindi siya pumayag na basta na lamang mawala sa kanya ang presensya ng Diyos. Kaya ang ginawa niya, kahit na umalis siya sa bahay niya, siya po ay sumunod sa kung saan naroroon ang Ark of the Covenant. So sa atin po ngayon, nawa, hindi natin, kumbaga parang hirap na hirap tayo umalis sa lugar na kinaroroonan natin. May mga challenges po at kami man po ay may mga ganun ding mga challenges na kinakaharap. Pero napakaganda lang na iibigay natin yung effort. Sabi nga ni David, I will not offer anything that cost me nothing. Ang kay Haring David, kapag mag-o-offer siya sa Diyos, kapag may gagawin siyang mga bagay para sa Diyos, yung gusto niya, yun talaga may effort siya. Hindi yung easy-easy lang, kundi talagang pinagsumikapan niya, ginawa niya, at may pakita sa Panginoon na talagang priority niya. And then, alam natin kung ano yung mga bagay pa na kayang gawin din ng Panginoon sa ating pong buhay. So, ayun po. Paano nga natin malalaman kung matalino ang isang Kristiyano? Simple lang siguro. Makikita natin yung matalino yung isang Kristiyano kung ginagastusan niya yung kanyang spiritual na buhay. Yun po. Hindi niya tinitipid yung kanyang spiritual na buhay.
Kung kinakailangan niyang gastusan ito, gagastusan niya. Kung kailangan niyang bigyan ng time, ng effort, ibibigay niya. Bakit? Alam ng Kristiyanong matalino na sa pamamagitan ng paglapit sa Panginoon, sa pamamagitan ng pagbibigay ng oras ng time sa Lord, ay kakamtan niya ang mga bagay na kailangan niya sa kanya pong buhay. So, nawa po ay tayo po ay napagpala ng Panginoon, and kung may pagkakataon man ay talagang may mga pangyayari sa buhay natin, marami pong paraan ng Panginoon para makausap tayo. Huwag nating hayaan na napag-iiwanan tayo ng anointing ng Panginoon. Kaya yun po, gawin po natin ang lahat ng paraan, gawin po natin mga kaya natin, at sapagkat kung saan naroon ang anointing ng Panginoon, nandoon ang katagumpayan. Kaya muli po ay magandang hapon po sa ating lahat. Ayan, kita-kita po tayo sa atin pong camping. Sana po, excited na po ang bawat isa sa atin na magkapangipangita. Kaya parang reunion na rin natin ito na tayo po dito sa Rema. Alam ko naman, tayo po ay parang pamilya talaga dito na yun nga, pagka nabilang ka sa Rema, ay parang dumadami ang kamag-anak mo, dumadami ang kapamilya mo. So, sa akin po, excited na po ako na makita po kayo. At sana kayo ganun din, magkapangita po muli tayo sa nalalapit nating camping sa ating pong Sunbreak Camp. So, yun po, salamat po sa inyong pagsama sa hapon na ito. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Lagi po tayo ingatan ng Panginoon na ngayong kalusugan, pagpalain po at maranasan natin yung kapayapaang kaloob ng Panginoon sa atin. Tayo po ay magtapos sa isa pong panalangin. Tayo po ay manalangin. Manaming Diyos, salamat po na sa hapong ito ay kasama-sama po kami, Panginoon, mga kapatiran na sa online meeting na ito na Bible study. Lord, thank you sa pagkakataong ito na nahayag, Panginoon, ang iyong mga bagay na ginagawa sa amin pong mga ginagawang pagka-camping, pagsamba sa iyo. And dalayan ko po, Panginoon, na ito po ay magsilbing encouragement, kalakasan, na magdulot ng pagpupursige sa bawat isa upang, Lord, makadalangan ng bawat. Lord, hindi ka maramot, hindi maiksi ang kamay mo upang i-provide po ang aming mga pangailangan. Kaya ikaw na aming Diyos ay mayaman, at Lord, kung mayaman ka, mayaman na rin kami. Kaya salamat po sa mga biyaya, pagpapala na iyong kaloob sa amin. Purihin ka, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, magandang hapon po. God bless you.